I believe will always be a reason para patuloy po tayong lumago. I believe everyone's ready for the preaching. Amen. 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 Tandaan po natin, we're in the house of God to continually be fed by the Word of God. Amen. All right, remain standing please as we call on our speaker for tonight, Sir RG. Amen, Brother Danhill. Yan ang cheerer. Okay po, good evening po sa ating lahat. Sir Joe, maraming salamat po. At muli, salamat po sa Panginoon na tayo po ay muling nagkasama-sama upang muli pong mag-aral po ng salita ng Diyos. And I do believe na ang bawat isa po sa atin ay excited na po ngayong gabi. Amen! Amen! Okay, sige po, tayo po ay manatiling nakatayo and let's open our Bibles in Revelation chapter number 3. Revelation chapter number 3, beginning from verse number 14 down to verse number 22. Revelation chapter number 3, beginning from verse number 14 down to verse number 22. At ngayon po ipagpapatuloy po natin ang tinalakay po ng ating mahal na pastor na karaang Wednesday about the cure to lukewarmness. Dito po tayo, verse number 14, and unto the angel of the church of the Laodicean write, these things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. Verse number 16, so then because thou art lukewarm, and neither cold or hot, I will spew thee out of my mouth. Verse number 17, because thou sayest, I am rich, and increase with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy wickedness, of thy nakedness, do not appear. And anoint thy eyes with eye salves, that thou mayest see. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore, and repent. Behold, I stand at the door, and knock. If any man hear my voice, and open the door, I will come in to him, and will sup with him, and he with me. Verse number 21, to him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne. Verse number 22, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Tayo po'y sandali manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan po sa lahat, marami pong salamat sa gabing ito. Salamat po sa pagkakataon na muli po ay kami po ay pinahintulutan niyo po na makapakinig ng inyo pong mensahe ngayong gabi. And I pray, O God, na kayo po ang magbigay ng maayos po na espiritu sa bawat isa po sa amin sa pakikinig ng inyo pong salita. At sa akin bilang mensahero, Panginoon, kayo po ang gumamit mightily, Panginoon. Kayo po ang kumilos po sa aking buhay. Alam niyo po ang aking intensyon, walang iba, Panginoon, kundi patuloy po na-encourage ang inyo po mga anak na patuloy po kayo mahalin, Panginoon. Kayo po ang maitaas, Panginoon, at anuman po nakikita niyo po na karumihan sa aming puso at kaisipan, mga bagay po na hindi kaaya-aya, na pwedeng humadlang na pagpapalang ipagkakalob niyo po ngayong gabi, patawarin niyo po kami, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Please be seated. At nakaraan po tinalakay po ng ating mahal na pastor about the cure to lukewarmness. At ang church na kung saan ay tinatalakay na po o tinalakay po ng ating mahal na pastor ay ang Church of the Laodicea. Okay po, ito po ay isa po sa mga simbahan na sinulatan po ng Panginoon. At ang pinaka-problema po ng church po na ito, ayon po sa tinalakay ng ating mahal na pastor last Wednesday, ay yung kanilang pagiging lukewarmness, mga kapatid.
Yun po ang kanilang kalagayan, yun po ang kanilang problema. At ipinaliwanag po dito ng ating mahal na pastor at yung background po ng lugar na Laodicea. Ang lugar po na Laodicea was the wealthiest of the 7 cities, known for its banking industry, manufacture of wool, and a medical school that produces eye salve. Mamaya mapapansin niyo po, even yung kanila pong background, even yung kondisyon ng kanilang city ay ginamit ng Diyos upang ipakita lang ng Diyos ang kanilang kalagayan po sa harapan ng Diyos. Maging yung kalagayan po nila materially ay pinakita ng Diyos, ay ginamit ng Diyos para ma-realize lang nila kung ano po ang tunay po nilang kalagayan. Alam niyo po, ganyan po ang Panginoon Jesucristo. Alam po natin may mga parables po ang Panginoon Jesucristo. When we say parable, it is an earthly story with heavenly meaning. Ang Diyos ay gumagamit po ng parable upang maunawaan ng taong kanyang kinakausap ang kanyang ibig sabihin. At ako'y naniniwala na ang Diyos ay hindi nagkamali na banggitin ang patungkol sa kanilang kalagayan materially just for them to realize and to see kung ano ang talagang tunay nilang kalagayan. Gaya nga po na nabanggit ng ating mahal na pastor, meron na silang maling pagkaunawa sa kanilang sarili. At lagi ko rin po sinasabi po dito sa mga previous preachings po, ay isa sa napakalaking problema ng isang Kristiyano, yung hindi niya na maistima ng tama ang kanyang sarili. Yung po ang isa sa pinakamalaking problema ng isang Kristiyano. Kilala ang Laodicea Church sa isang, sabihin na natin, may kayang simbahan. Sa kadahilanang sila po ay located sa isang may kayang siyudad. Yan po ang Laodicea. Pero meron pa rin po silang problema. At ang problema nila ay pagdating sa tubig. Kaya binanggit din ng ating mahal na pastor, habang pinakikinggan ko po yung preaching ng ating mahal na pastor, sabi ko, wow, napakagaling talaga ng Panginoon. Ginamit ng Diyos ang kanilang kalagayan at ang kanilang mismong na-experience para hindi na sila makadeny. Para hindi na nila mapagtakpan ang kanilang sarili sa kadahilanang mismo sila ay na-experience. Amen. Ang problema po nila ay pagdating po sa tubig. Okay, yan po ang kanilang problema. Their problem is with their water supply. Yung kanilang yung water supply, mga kapatid. Pero salamat naman po na meron pa rin pong provision. Meron pong tinatawag na aqueduct, and it was built to bring water to the city from hot springs. From the hot springs, mga kapatid. Yun po, ibig sabihin may supply pa rin. Pero binanggit nga ng ating mahal na pastor, sa kadahilanan sa layo ng kanilang lugar, bago makarating doon ang tubig na galing pa sa hot springs, ay talagang lukewarm na. At walang tao sa Laodicea, mga kapatid, na nagkakagusto, pero no choice sila. Wala silang ibang supply. No choice sila, kaya pinagtsatsagaan nila. No choice sila, mga kapatid. Pero pagdating sa Panginoon, sabi niya, ayoko ng lukewarm. Ayoko ng hindi ko maunawaan, ano ba to, malamig o mainit? Sabi nga nila, sala sa lamig, sala sa init, maligamgam. Kahit ako, mga kapatid, mahilig ako sa mainit. Pag umaga po, pag nag-family time with God, ako po'y pupunta doon sa kitchen, kukuha ko ng hot water, hindi po ako nagkakape, hot water lang. Pag alam kong hindi pa kumukulo, hindi niya pa nare-reach yung boiling point, mga kapatid, ay makikisuyo ako, Brad, pwede makisuyo mamaya ng tubig. Brother John Ray, makisuyo na tubig, padala na doon. Si Sir John Ray, dadalhin niya kahit ang gawin niya. Okay. Gulat ako. Pero gusto ko mainit. Sa kadahilanang hindi masarap inumin, yung hindi mo maintindihan, mainit ba o malamig? Masarap pagkape pag mainit talaga. Amen. Ang ating mahal na pastor, kilala ko na rin eh. Ayaw niya ng maligamgam. Gusto niyo mainit talaga. Pag malamig talaga, yan ang gusto ng ating mahal na pastor. Mga kapatid, ang Diyos ay merong standard. Gustong ipakita ng Diyos na ako na Diyos ninyo ay meron akong standard.
Kung kayo na pagtsatsagaan nyo yung lukewarm na tubig, ako hindi ko kayang pagtsagaan ang isang Kristiyanong lukewarm. Hindi ako papayag na ang isang Kristiyano ay mananatiling lukewarm. Kung siya man ngayon ay lukewarm, gagawa ako ng paraan para siya ay maging mainit muli sa gawain ng Panginoon. Hindi niya naman po tinutuldukan, mga kapatid, ang mga lukewarm Christian. They were considered as a lukewarm church because of the individuals, mga kapatid. Because of the members. Sabi nga ng ating mahal na pastor, hindi naman maaring hindi naman lahat totally sila lukewarm. But the majority of them, mga kapatid, ay lukewarm, mga kapatid. Kung kayo kaya nyo pagtiyagaan, ako hindi ko kaya pagtiyagaan. Gusto ko pagdating sa paglilingkod, ay talagang lingkod talaga. Amen. Amen. Ayoko nung sala sa lamig, sala sa init. Gusto ko pag may naglilingkod sa akin, talagang mainit, talagang naglilingkod sa Panginoon. Minsan nadadaya tayo, mga kapatid. Hindi porkit, sabi nga ating mahal na pas, hindi porkit nananatili tayo dito sa church, ay acceptable na ang ating Kristiyanong buhay sa Diyos. Hindi porkit lagi ka nakaupo dyan every Sunday, ay acceptable na ang iyong pamumuhay sa harapan ng Diyos. Ang bawat isa po sa atin ay meron pong mataas na plano ang Diyos. Ang pagtingin ng Diyos sa bawat isa po sa atin, bagamat tayo ay tinatawag na church, pero tandaan po natin, meron po tayong personal accountability sa Panginoon. At balang araw, aharap tayo sa Panginoon, not as a church, but as individual. Aharap tayo sa Diyos, mga kapatid, individually. Hindi natin pwedeng sabihin, yung simbahan ko kasi malamig, kaya ako malamig. Yung simbahan ko kasi mainit, kaya ako mainit. Hindi. Ang Diyos ang nakakaalam ng tunay po nating kalagayan. At ang gusto po ng Diyos, ang bawat isa po sa atin, ay nag-iinit po tayo pagdating sa gawain ng Panginoon. Ang gusto po ng Diyos ay tayo po ay nag-iinit pagdating sa gawain ng Panginoon. Dapat malaman po, gusto ipakita ng Diyos na meron akong standard. Meron akong standard. Ayoko ng lukewarm. Sabi nga ni Pastor Amini, pag sinersyo po, half-hearted. Half-hearted. Could you imagine? Ayaw niya sa isang Kristiyano that is half-hearted. Ayaw niyang half-hearted Christian, mga kapatid. Ang gusto niya sa isang Kristiyano, wholehearted. Malaki ang kaibahan na magagawa po ng isang half-hearted Christian sa wholehearted Christian. Napakalaki po ng kaibahan. At ang isang half-hearted Christian, pag yan po ay hindi nabantayan, hindi lang yan mananatili sa pagiging lukewarm o sa pagiging half-hearted. Unti-unti talagang mauubos na ang puso niya pagdating sa Panginoon. Kaya mamaya po madadaanan po natin anong ginawang kapamaraanan ng Diyos upang yung isang lukewarm na simbahan, lukewarm na Kristiyano ay muling uminit sa gawain ng Panginoon. God has a standard. In every aspect of our life, mga kapatid, God has a standard. Pagdating sa prayer, ang Diyos ay merong standard sa atin. Ayaw lang ng Diyos na mananalangin tayo ng parang wala lang. When you pray, use not vain repetitions. Ayaw ng Diyos na mananalangin ka paulit-ulit na sa kadahilan ng alam ng Diyos ang nasa puso mo, ang pangangailangan mo, hindi ka pa lumalapit sa Kanya. Merong standard ang Diyos. Pag ikaw ay manalangin, dapat bukal talaga sa iyong puso. At hindi lamang bukal sa iyong uso. Pagdating sa impluensya, mga kapatid, may standard din ng Diyos. Meddle not with them that are what? Given to change. May standard. Ayaw ng Diyos kung kani-kanino lang. Gusto ng Diyos na merong Kristiyanong disiplinado. Amen? Sa kadahilan ng ang Diyos natin ay disiplinado. Pagdating, mga kapatid, sa training, meron ding standard ang Diyos. Train up a child in the way he should what? Hindi in the way he wants to go, but he should go. Yan ang standard ng Diyos. Sa bawat aspeto ng buhay natin bilang isang Kristiyano, ay merong standard ang Diyos. Kaya minsan, nahihirapan tayo, sinasabi natin, ang simbahan na yan, napakahigpit. Yung simbahan na yan, bakit naman ganito?
para namang nakakasakal na, mga kapatid. Hindi yan standard ng ating mahal na pastor. Hindi yan batas ng ating mahal na pastor. Yan po ay standard ng Diyos. Pag sinabi ng Biblia, lalaki at babae lamang ang nilikha ng Diyos, walang in-between, walang bakla. Walang bakla. Pag sinabi ng Biblia, lalaki at babae ang nilikha ng Diyos, walang in-between. Kahit anong pagpupurso mo, kahit anong pag-insist mo na merong in-between, wala talaga, mga kapatid. Wala talaga. Ang Diyos ay merong standard, mga kapatid. At maraming umaayaw sa ating simbahan because of the standard of our church. Pero wag natin kalimutan that the standard of our church is God's standard. Hindi po yung standard ng ating pastor. Hindi po yung standard ni Sir Jao, hindi po yung standard ng sino mang nasa authority dito na nagpapatupad ng standard ng Diyos. Yan ay standard po ng Diyos. I hope na nagiging maliwanag po sa niya. Yan po ang mindset. Meron pong standard ang ating Panginoon. And even in serving Him, mga kapatid, in the aspect of service, mga kapatid, pagdating sa paglilingkod sa Diyos, meron ding standard ang Diyos. Ayaw niya at hindi niya kaya na tanggapin ng isang Kristiyano maglilingkod sa Kanya half-heartedly. Alam niyo po, sabi ng ating mahal na pastor nakaraan, soul winning is the main thing. Pero tanda mo, pag half-hearted ka na sa Panginoon, unti-unti mababawasan ang oras mo soul winning. Unti-unti mababawasan ang ginagawa mo sa Panginoon. At unti-unti hindi mo alam, meron ka na ulit ginagawa na dating binitawan mo na, pero binabalikan mo pa. Bakit? Hindi mo alam, nahahati na naman ang puso mo. Merong kanta, kung dalawa ang puso ko, wag na natin pilitin, isa lang talaga ang puso natin. Ang kailangan natin, mamili tayo ng puso. Mamili tayo ng puso. Ano bang napapakanta tuloy? Dalawa yung puso, isa lang po ang puso natin. Amen? Ang pinakamahalaga, pumili tayo ng tama. Amen? Kung yan ay design ng Diyos, isa lang ang puso mo, gamitin mo sa tama yan. At kung saan man o kanino nakadesign yan, walang iba kundi sa Diyos nakadesign yan. Huwag mo kung kanino binabahagi. Sa Diyos nakadesign ang puso po natin. At pagdating sa paglilingkod sa Diyos, ang gusto ng Diyos, anak, sa akin ka talaga maglingkod. Maaaring ikaw ay aking gagamitin sa pamamagitan ng tao. Pero tandaan mo, sa akin ka pa rin maglilingkod. Merong pastor, pero sa akin ka pa rin maglilingkod. Merong area leader, pero sa akin ka pa rin maglilingkod. Merong delegated authority, pero sa akin ka pa rin maglilingkod. Mga anak, sila ay instrumento ko lamang para sila o para ikaw ay lumago sa gawain ng Panginoon. But still, wag mong kakalimutan na dapat sa akin ka pa rin maglilingkod. That is ministry. Ministry is a service to God through the... Ang problema, una sa Diyos, mamaya-maya unti-unti na napupunta kung saan-saan. Kung bakit, no wonder mapapansin natin, unti-unti na naglalaylo ang ginagawa natin sa gawain ng Panginoon. Sabi nga ni Pastor, they have works. May ginagawa naman sila. Pero ano pong i-expect po natin? What would you expect to a person na merong half-hearted na puso? Ano expect mo? Siyempre, hati na rin ang gagawin yan. Dati talagang hindi, kulang na lang, wag ka na brother, mag-ano ka naman, mag-involve ka naman sa school nyo. Hindi naman ako matatanggal sa school eh. Basta gusto ko ibigay ang sarili ko sa Panginoon. Ay grabe, pero hindi mo alam, pag unti-unti nang nahati yung tibok ng puso mo, dati puro Diyos, Diyos, Diyos. Pero bantayan mo, baka may maging ibang tibok yan. At hindi mo alam yung Diyos, Diyos, Diyos siya. Diyos, Diyos, Diyos siya. Mamaya, Diyos, Diyos, Diyos siya, siya. Diyos. Hindi mo alam, nagpapantay na yan. Diyos, Diyos, anong Diyos? Kasi ng Diyos Diyos, 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 Diyos. Hindi mo alam. Hindi nagtatapos lang yan dyan. Magugulat ka na lang. Puro siya, 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 siya. At mawawala na sa eksena ang Diyos. Wag naman sana. Kaya mga kapatid, tingnan natin, ano ang naging dahilan kung bakit naging half-hearted po sila? Ano ang dahilan? In verse
number 17. Verse number 16 mo. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Verse number 17. Because thou sayest, I am rich, and increase with goods, and have need of nothing. Ano nyo po naging kahati nila? Yung kanilang yaman. Ayon sa liwanag ng Biblia, yun po ang naging dahil. Because, yung previous verse, in verse number 16, binagit yung kanilang tunay na kondisyon. They are, or they were what? Lukewarm. Because, ano pong naging dahilan? Thou sayest, I am rich, and increase with goods, and have need of nothing. Ang naging kahati nila, sabi nga ng ating mahal na pastor, andyan pa rin naman sila sa church. Kaya natanggap pa nga nila ang letter ng Diyos eh. Andyan pa sila sa church. Maaring may ginagawa pa sila sa church, pero maaaring bawas na ang kanilang ginagawa sa church. At ang nakalulungkot ito kung ang kanila pang unang-unang binawas ay yung main thing. Walang iba kundi ang soul winning. At ang pangit ito kung ang natira na lang ay ang paglilingkod sa loob ng templo. Pero wala nang paglilingkod doon sa field. Yun po ang pinaka nakalulungkot mga kapatid. Kung ang unang nawawala ay yung ating sigasig sa pagsosoul winning, which is the main thing of the church. Bihira naman ang unang-unang binabawas dito. Minsan, nandito, naglilingkod, nag-usher lahat, pero wala nang involvement sa area. That's the reality. Hindi unang-unang tatanggalin natin yung mga ministry na kung saan exposed tayo sa tao. Ang unang-unang tatanggalin yung mga ministry na kahit wala nakakakita. Yung mga ministry na kung saan wala nakakakita. Could you imagine? Ang nakalulungkot kung yun ang kanilang tinanggal. Yung ministry na kung saan the main reason kung bakit nagkaroon ng ministry. At ano po yun? Soul winning. Could you imagine mga kapatid? Yan ang kanilang kalagayan. Ano po naging dahilan? They thought that their prosperity is their spirituality. Yun ang naging problema. Ang naging kaisipan nila, itong aking prosperity is my spirituality. Could you imagine? Mga kapatid, kailanman hindi magiging basehan ng spirituality ang ating prosperity sa ibabaw ng lupang ito. Ang ating spirituality ay nakabase lamang sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, i-check natin ang ating mga sarili. Could you imagine? Yan ang kanilang kalagayan. Ano po naging problema? Ano po naging rason? Mayroon na naging kahati. Sir, hindi naman ako miyembro ng Laodicean Church. Wala naman akong pera eh. Sir, hindi ko magiging kaagaw ang pera. Pagdating sa aking pagmamahal sa Diyos, hindi magiging kahati ng Diyos ang pera sa buhay ko. Pero young people, may pwedeng maging kahati ang Diyos sa buhay mo. Sa kanila, yan ang ano nila, kilala sila, the wealthiest city. Could you imagine? Laodicea mga kapatid. At yung prone sila sa ganun mga kapatid. Bakit? They have money. They have a banking industries. They have iSolve. Ano po yung iSolve? Yung ointment po yan na panggamot sa mata. Meron silang school na nagpo-produce po yan. At kilala po yan. And meron pa silang production o manufacture ng wool, yung tela po. Sa plancha makikita may wool po dyan. Tela po yun mga kapatid. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanila? They were naked. May tela kayo pero naked kayo. Meron kayong iSolve pero nakakasupply kayo para panggamot sa mata pero kayo mismo bulag. Meron kayong sinasabing banking industry, pero poor kayo. Could you imagine? Yan ang pananaw ng Diyos sa kanila. Bakit? Sa kadahilan ng half-hearted na sila sa gawain ng Panginoon. Half-hearted na. Akala nila ito pa sila. Pero hindi nila alam, hati na pala ang puso nila sa Panginoon. At maging yung ginagawa nila sa Panginoon, mga kapatid, ay apektado na. Could you imagine? Maaaring sa una matatago mo yan, pero hindi habang buhay matatago mo yan. Hindi habang buhay matatago mo. Kaya yan ang problema po nila. Ang problema po nila, ang naging kaagaw nila ay yung riches. Mga kapatid, hindi tayo membro ng Laodicea Church. Pero mga kapatid, i-check natin ang ating mga sarili. Ano kaya, ano kaya ang mga bagay na pwedeng
maging kaagaw ng Diyos sa buhay ko. Mga bagay na pwede maging rason para maging half-hearted ako sa gawain ng Panginoon. Ano kaya yung mga bagay? Pwedeng babae, pwedeng lalaki, pwedeng cellphone. Yan ang pinakamatindi ngayon sa mga young people. Grabe ang mga young people. Grabe ang mga young people ngayon sa cellphone at hindi nyo alam, unti-unti nang inaagaw yung tibok ng puso nyo. Salamat, every time na merong balikatan, may mga nagsusurrender ng buhay sa Panginoon, merong mga nagko-commit na ako'y papasok sa PSS, ako'y maglilingkod. Marami talaga, as in talagang hanggang ngayon, ang iba ay talagang makikita mo pa rin ang bunga ng pag-join nila ng balikatan. Pero may mga ilan din naman na nawala. Bakit karamihan dahilan? Cellphone. Cellphone. Unti-unting inagaw ang tibok ng kanilang puso na dapat ay sa Diyos lamang. Could you imagine? Dapat ay sa Diyos lamang. Kaya mga kapatid, i-check natin ating mga sarili. Ano ang mga pwede na umagaw ng tibok ng puso ko sa Panginoon? Sa mga mothers, di ko alam kung anong pwede. Maaring yung sinasabi natin gawaing bahay. Baka nagiging dahilan na lang natin ang gawaing bahay, pero ang totoo pala ay hati na ang puso po natin. Mga fathers, di ko alam, maaring ang inyong trabaho, sa kadahilanan yan, ang lagi ko naririnig sa mga nakakausap ko po sa area, trabaho, trabaho. Pero mga kapatid, kahit anong sabihin natin, wala po tayong pwedeng idahilan sa harapan ng Diyos. Sa harapan ng tao, sabi ko, maunawaan ko. Pag nagsabi, nakikita kong kalagay, maunawaan ko. Pero sa harapan ng Diyos, kailanman mga kapatid, hindi pipilitin ng Diyos na unawain tayo. Nauunawaan naman ako ni Lord. Mga kapatid, matagal ka nang inunawa ng Diyos. It is high time for you naman na unawain mo naman ng Diyos. Magigera na nga, sabi ni Sir Jau, unawain mo na ang Diyos. Babagsak na dyan ang missiles, unawain mo na ang Diyos. Huwag kayong kabahan masyado po. Ano lang, kung sakali lang. Mga kapatid, habang meron pang pagkakataon, kung half-hearted na tayo ngayon, muli nating ibalik mga kapatid. Amen? Muli nating ibalik ang tibok ng puso po natin sa Panginoon. Ayaw ng Diyos o kailanman hindi ginusto ng Diyos na maging half-hearted tayo. Meron talata in Matthew chapter number 6, verse number 24, you cannot serve two masters. It's either you will hate the one and love the other. There is no such in between mga kapatid. It's either you will hate the one and love the other. Trust in the Lord with all thine, and lean not unto thine own under, and in all thy, puro all. Sa kadayang gusto ng Diyos, makuha talagang puso natin mga kapatid. Yung puso natin nakasentro lang sa Kanya. Kasi, sabi nga ni Pastor Peter Mord, hindi ka magbibigay sa Diyos kasi kailangan mo ng Diyos. Hindi ka nire-require ng Diyos na magbigay kasi kailangan ng Diyos. Nire-require ka ng Diyos na magbigay para maayos ka. Amen? Nire-require ka ng Diyos na magbigay para sa iyo yan, hindi yan para sa Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ng pera. Amen? Hindi kailangan ng Diyos ng oras mo. Wala ka pa, may oras na ang Diyos. Ang kailangan niya lang, gawin mo lahat ng yan para sa iyo din yan, mga kapatid. Amen? Ang gusto ng Diyos, wholehearted tayo pagdating sa Kanya. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in. Could you imagine? Gusto ng Diyos. Pag hindi ka sa Diyos, sabi ng Panginoon, sa mundo ka. O sa diablo ka. Walang in-between, mga kapatid. Kaya kung ikaw ay nagsasabing, dito at least, nandito lang ako. Nasa average lang ako. Walang average, mga kapatid, pagdating sa gawain ng Panginoon. Maari ngayong average, pero pag hindi mo nabantayan yan, pababa yan ng pababa. Ang isang maligamgam na tubig, hindi naman yan painit eh. Ang isang maligamgam na tubig, pag binabayaan mo lalo yan, at hindi mo ginawa ng paraan para uminit yan, lalamig yan. At pag lumamig yan, ay talaga mga kapatid. Could you imagine? Kung sabihin natin na sa lukewarm stage pa tayo, may paraan pa para uminit tayo. Amen? Hanggat nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos, meron pang paraan para uminit tayo. Mga kapatid, kailanman hindi ginusto ng Diyos na maging half-hearted tayo sa Kanyang gawain, mga kapatid. A double-minded man is unstable in all his. A half-hearted Christian is a double-minded Christian. Pag half-hearted ka na, huwag ka mag-alala, maya-maya, hindi ka na rin makapag-isip ng tama.
Dati, pag ganito, pag balikatan, talaga magbabalikatan ako. Fix na yan! Pero ngayon, pansin mo ba? Teka lang, kasi may gala kami. Ang dami mo na kinoconsider. Pero bakit dati, pag balikatan, alam mo malapit na balikatan, gumagawa ka na ng paraan para magkaroon ka ng 1.5. Gumagawa ka na ng paraan para maka-join ka. Pero bakit ngayon parang double-minded ka na? A double-minded man is unstable in all his unstable, not fixed. Mga kapatid, ang gusto ng Diyos ay tayo po ay lumalago. Amen. Ang design ng Diyos sa bawat isa po sa atin, tayo po ay lumago. Minsan, kung bakit hindi tayo umuusad sa ating Kristiyanong buhay, sa kadahilan ng double-minded tayo. At kung bakit tayo double-minded, mga kapatid, sa kadahilan ng half-hearted na tayo, hindi natin napapansin. Mga kapatid, ang gusto ng Diyos, lumago tayo. Ilang taon na tayo sa church? Anong goal talaga natin, mga kapatid? Ang goal lang ba natin ay pupunta lang tayo dito sa church para po, mga kapatid, hindi yan ang disenyo ng Diyos. Kaya napansin niya, teka, lukewarm na kayo. At isusuka ko kayo pag mananatili kayo dyan. Could you imagine, mga kapatid? Di bali nang isuka tayo ng mundo, wag lang tayo susuka ng Diyos. Di bali nang hindi tayo tanggapin ng mundo, mga kapatid, wag lang tayong i-despise ng Diyos. Di bali nang baliwalain tayo ng mundo, kutyain tayo ng mundo. Wag lang tayong iluwal ng Diyos, mga kapatid. Parang sa anak, di bali nang itakwil ako ng ibang tao, wag lang na magulang ko. Mga kapatid, may magulang tayo, may Diyos tayong mayroong pagmamahal sa atin. Papayag ka ba na itatakwil ka ng Diyos na nagmamahal sa iyo dahil lamang sa isang tao na naging dahilan kung bakit atin ang puso mo sa gawain ng Panginoon? Papayag ka ba na yung isang Diyos na kung saan ay nagligtas sa iyo, nagdala sa iyo sa kalangitan mula sa impyerno? Mga kapatid, papayag ka bang iluluwa niya tayo dahil lamang sa isang tao na kailan lang natin nakilala at na naging dahilan kung bakit naging hati ang puso natin sa Panginoon? Papayag ba tayo na dahil lamang sa isang gadget, sa isang cellphone, ay hindi ka na makaka-all out sa gawain ng Panginoon? Papayag ka ba na kung saan ngayon ay gagawa ka na ng decision na kung saan ay mamaya dito, dahil lamang half-hearted ng puso mo. Na kapatid, mayroong isang Diyos na nagmamahal sa atin. Papayag ka ba na malungkot sa iyo ang Diyos mo? Papayag ka bang isusuka ka ng Diyos mo? Sabi nga, kung ang diablo ang kalaban natin, walang problema, as long as sa atin ng Diyos. Pero ang pinakamatindi nito, pag ang Diyos ng kalaban natin. Pag ang diablo, our God is greater than Satan. Pero pag ang Diyos ng kalaban natin, sino pa ang kakampi natin? Kaya walang pinakanakalulungkot na buhay ng isang Kristiyano, yung panawalain niya ang kanyang sarili na okay siya, pero hindi naman pala. Kaya mga kapatid, tanggapin natin ang tunay nating kalagayan. Dito po pinakita po ng Panginoon. In verse number 17, because thou sayest, I am rich and increase with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. Pinakita ng Diyos ang kanilang tunay na kalagayan, not to condemn them, but to help them. Bakit? Sa kada hindi na nila nakikita eh. And knowest not, hindi nyo na alam. Kala nyo mayaman kayo. Kala nyo okay kayo. Kala nyo okay pa kayo, hindi na. Bulag na kayo. Meron kayong iSolve pero hindi nakatulong yung iSolve nyo sa inyo. Binulag kayo ng mundo. Meron kayong banking industry pero mahirap kayo. Meron kayong wool pero naked kayo. Could you imagine? Walang naitulong yung mga bagay na pinagmamalaki nyo sa inyo. At yan ang tunay nyong kalagayan. Ito ang isip nyo, pero ito talaga ang tunay nyong kalagayan. Hindi para i-condemn sila, kundi para tulungan sila. At anong purpose nun? Para makita nila ang kahalagahan ng gamot. Hanggat hindi nila nakikita ang kanilang sakit, hindi nila makikita ang kahalagahan ng gamot. Ang title po natin na piniri siyang ating mahal na pastor, The Cure to Lukewarmness. At para ma-appreciate natin yung cure, dapat muna nating ma-realize yung sakit natin. Kasi hanggat tinatanggi mo ang sakit mo, hindi mo nabibigyan ng halaga ang gamot na inaabot sa iyo. Mga kapatid, tayo po ang mag-check, hindi po ako, hindi po ang ating mahal na pastor. Ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam ng tunay mong kalagayan.
Kung meron man pinakanakalulungkot, yung lukuhin mo ay yung iyong sarili. Mga kapatid, aminin mo. Kasi hanggat sinasabi mo, okay pa ako, wala, no problem, kaya ko to. Di mo alam, ang lala na pala ng sakit mo. Kaya pinapaalam ng Diyos sa mga taga-Laodicea Church ang kanilang kalagayan for them to accept the truth, yung kanilang kalagayan, to accept their problem. At pag nakita nila, natanggap na nila ang kanyang kalagayan, sigurado, sunod din ang tatanggapin, yung cure. And what is the cure? Verse number 18. I counsel thee. That is the cure. I counsel thee to buy of me gold. Yan ang cure. I counsel, pag sabing counsel, to give advice. I counsel thee to buy of me gold. Yan ang cure. Ano po ang cure? Ako. Nasa akin ang lahat. Yung gold, nasa akin. At yung gold dito, mga kapatid, hindi yung temporal. Yung gold dito, mga kapatid, ay yung spiritual or real spiritual treasure, mga kapatid. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be what? Rich. Eternal riches. Yan ang kailangan mo. Yan ang kailangan mo. Ang yaman-yaman mo, pero mahirap ka sa akin. Ang atupagin mo yung kalagayan mo sa akin. Hindi mo yung kalagayan sa mundong ito. Yung sinasabi mong, I am rich, totoo yan sa harapan ng tao. Kilala kang mayaman. Pero sa harapan ko, tandaan mo, mahirap ka. At balang araw sa akin kaharap. Baka nagpakita-kita ka na sa kanila, ito yaman ko, ito kayaman ko. Pag namatay ka, hindi ka naman sa kanila harap. Haharap ka sa nagsasabing, mahirap ka lang. Kaya hanggat may pagkakataon pa, itong cure, kunin mo ang tamang gamot. Kunin mo ang tamang gamot na makatutulong sa iyo para makapag-acquire ka ng eternal inheritance o eternal treasure. At ano po ang sabi ng Biblia? That thou mayest be rich and white raiment. It speaks about God's righteousness. That thou mayest be clothed. Could you imagine? White raiment, it speaks about God's righteousness. Yan ang kailangan mo. Hindi yung wool na binibenta mo, baka yun ang tinutukoy mo. Yung wool na binibenta ng lugar ninyo na nagsisilbing dahilan para maging mayaman ang mga tao dyan sa inyo. Hindi yan ang kailangan. Ang kailangan mo, yung God's righteousness. At pagpatuloy natin, and anoint thine eyes with eye salves. Yung eye salves yan, hindi na yung ointment na ginagamit sa mata, physical eyes. Mga kapatid, yan yung magbibigay ng totoong liwanag sa kanilang mata. Amen? Could you imagine? With eye salves, that ye may see, that thou mayest see. Para makakita ka. Lahat na napakita mo, nakakita naman sila, pero ikaw bulag ka. Kaya mga kapatid, ang sagot pa rin ay ang counsel ng Diyos. I counsel thee to buy of me gold, white raiment, and eye salves, na kung saan ay maaring di mo may pagmamalaki sa ibabaw ng lupang ito, pero kaya mong ipagmalaki sa akin yan. Panginoon, by the grace of God, by your help, Panginoon, ito na ang aking kalagayan sa inyong harapan. At Panginoon, lahat ng ito ay ibabalik ko rin sa inyo. Glory to God. Amen. Yan ang pinakamahalaga. Kasi ano nang pagmamalaki mo dito, kanino mo ibabalik yan? Alang anong ibigay mo sa Diyos yan. Baka sabihin ng Diyos, hindi ko kailangan yan, Totoy. Umuwi ka na lang. Hindi po kailangan ng Diyos ang anumang bagay sa ibabaw ng lupang ito. The world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Kaya mga kapatid, let's check ourselves, mga kapatid. I-check natin, kamusta na ang aking kalagayan? At ano yung mga bagay na maaaring nagiging dahilan kung bakit half-hearted na ako sa iyo, Panginoon? Panginoon, bakit parang naglalahilo na ako sa ginagawa ko sa inyo? Bakit parang wala na yung zealousness ko, Panginoon? Bakit, Panginoon, parang pagdating sa inyo, ang dami ko ng dahilan? Bakit, Panginoon, pagdating sa inyo, Panginoon, alam niyo, pag nagmamahal kayo, purong-purong pagmamahal mo sa isang tao, lahat ibibigay mo. Sabi nga, pwede kang magbigay ng walang pagmamahal, but you cannot love without giving. Pag nagmahal ka, magbibigay ka talaga. Pero bakit, Panginoon, parang napakatipid na akong magbigay ng oras sa iyo?
Bakit tipid na ako magbigay ng pera sa gawain mo? Bakit parang tipid na ako magbigay ng lakas para sa gawain, para sa inyong gawain, Panginoon? Bakit ganito na ang aking kalagayan? I-check mo na, unti-unti. Teka lang, yung cellphone ko, parang ito na lagi ang katabi ko. I-check mo, young people. I-check mo, baka yung cellphone mo lagi ang katabi mo. Puyat ka dahil sa cellphone. Wala kang time tuloy makapagtrabaho sa gawain ng Panginoon. At hindi mo alam, unti-unting pinapababa niyan yung iyong pagmamahal sa Panginoon. Young people, lalaki, babae, pwede yan ang maging dahilan. check mo. Teka lang, pag nakikita ko siya, ang saya-saya ko. Pag hindi ko siya nakikita, parang nahihirapan ako mag-perform ng mga ministry. Parang wala nang, para saan pa? Diba? Bihira. Check mo, ikaw naman nakakaalam yan. Hindi mo naman pwedeng dayain ang sarili mo. Pwede mong i-deny, pero hindi mo pwedeng dayain ang sarili mo. Mga kapatid, i-check mo yung sarili. Sino ang dahilan kung bakit ganyan na, bakit half-hearted ka na? At kung sakaling half-hearted na, mayroon pang solusyon, mga kapatid. Amen. Meron pa ring solusyon. I counsel thee to buy of me gold. Yung totoong gold, nagaling talaga sa Panginoon. Merong eternal blessing o eternal meaning, mga kapatid. Kaya mga kapatid, check natin ating mga sarili. Masaya sa gawain ng Panginoon. Amen? Pero yung kasiyahan mo, sinong kumukuha ngayon? Alam niyo po, pag hindi natin nabantayan ang ating sarili, sayang ang gawain ng Panginoon. Sayang. Masaya. Hindi ko alam kung hanggang kailan tayo dito, nagbabadya ang gera. Pero ngayon, gano'n ka-excited? Pangit naman, nagigera, saka ka gusto maglingkod sa Panginoon. Nagigera na, teka lang, mag-a-usher muna ako, wag muna kayo magsialis. Nagigera na, saka gusto mong, teka lang, magsusulwining ako. Ay, mga kapatid, habang wala pang gera, habang buhay pa tayo, mga kapatid, ibigay na natin ang the best natin sa Panginoon. At ang solusyon pa rin, mga kapatid, salita ng Diyos. Counsel from the Word of God. I hope and I do believe na ngayong gabi ay meron po tayong natutunan. Walang malalim, mga kapatid, sa pinag-uusapan natin, but let's check ourselves, mga kapatid. Let's evaluate ourselves. What is our true condition? Not before man, but before God. Ano ang tunay nating condition sa harapan ng Diyos? Hindi sa harapan ng tao. Harapan ng tao, gumawa ka ng tama, ayusin mo hindi, may sasabihin ng tao. Sa Diyos, pag maayos, maayos ka talaga. Pag hindi, hindi ka talaga maayos sa Diyos. Kaya ang pinakamalaga, alam mo hindi ako maayos sa Diyos, ayusin mo ang sarili mo sa harapan ng Diyos. And let's make a commitment na, Panginoon, gusto ko pong ayusin at gusto kong manumbalik yung dating init talaga, hindi yung maligamgam na paglilingkod sa inyo. Tayo pong lahat ay magsitayo, tayo po ay manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan po sa lahat. Marami pong salamat sa inyo pong salita. Salamat sa paalala niyo po ngayong gabi. Alam niyo po ang aking intensyon, Panginoon. Walang iba kundi muli po, courage ang inyo po mga anak, na patuloy na kayo po ang gawin. Kayo po ang maging sentro ng aming pagmamahal po, Panginoon. Kaya maraming salamat sa inyo pong salita. Salamat po, Panginoon. Kayo po ang mangusap sa inyo pong mga anak. In Jesus' name we pray. Amen. While the Holy Spirit speaking to your hearts through that message, lumapit po tayo sa Panginoon.
Dakilang Diyos, mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, muli sa pagbigay niyo po sa amin ng mensahe na kailangan po namin. Salamat muli, Panginoon, at tinutulungan niyo po kaming lumago sa pagsisiyasat ng totoong kalagayan po namin sa inyong harapan. Yes, indeed, O God, tanging kami lang po at kayo ang nakakaalam. Personal po naming nalalaman ito sa aming mga sarili at sa inyo po, Panginoon, ang totoong kalagayan po namin, Panginoon. Maraming tao, Panginoon, ang nakakita, Panginoon, o nakakasumpong, Panginoon, ng present situation po namin. But the true situation still, ang nakakaalam po ay ang individual na members sa simbahan po na ito at kayo, Panginoon. Nawa, Panginoon, patuloy niyo po ipaalala sa amin ang mensahe po na ito para patuloy po kayo mamuhay sa katotohanan ng inyong pong salita at patuloy, Panginoon, na magkaroon ng tamang relasyon po sa inyo, Panginoon. Once again, O God, thank you for using Sir RG. All the glory belongs to you in Jesus' name. Amen. Amen.